Diyos mio Marimar, mga kababayan. Meron pa ba tayo? Ito, pag-usapan na rin natin, mga kababayan. Ngayon po, kanina pala, nagpunta ang ating Pangulo, mga ka-GPnatic, sa Benguet. Na kung saan po, mga kababayan, parang napapansin ko, ito ay merong kaugnayan, mga kababayan, doon sa patutsada nitong si Trillanes, kung kaya bang pangalanan nitong si Mayor Magalong, mga kababayan, mga ka-GPnatics, kung sino ang nasa likod ng 36 billion rock netting scam sa panahon ni Digong. Kasi parang ang nangyayari ngayon, mga kababayan, sila ay bida-bida dahil hindi po na isasama yung panahon ni Digong Duterte. Ano yung tinutukoy nilang rock netting scam at ano yung tinutukoy mo, GP, na hamon niya kaya Magalong? Ito po yun, mga kababayan. Papakita ko lamang sa inyo. Ay, sorry. Ito po yung pahayag ni Trillanes. That was 3 days ago. Pero mga ka-GPnatics, ito ay nahalungkat lang natin dahil nakita nga natin ang Pangulo kanina. Sabi niya dito, will Mayor Magalong also reveal to the public the congressman who are behind the 36 billion peso rock netting scam in Benguet Mountain Province during the Duterte administration? Kaya niya daw bang pangalanan? Baka hausyaw lang etong si Magalong. Kanina ang presidente natin ay nagpunta nga po at very disappointed, mga ka-GPnatics, doon sa Benguet. Ito po ang kanyang nakita. Here's the problem here. Here's the problem here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera. Aha. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. 500 million ito. Hindi lang Jojo Diestro. Wait lang. At least. Kasi hindi lang itong nakikita nila dito. Hanggang dun sa loob eh. Hanggang dun sa ilalim nitong tunnel eh. So there's a lot of work that needs to be done. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Kinuha mo yung 260 million, wala kaming nakitang effect dun sa kanyang ginawa na kontrata. Tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million. Dapat ilibing na dyan yung mga kontraktor na to, no? Mga kababayan, grabe. Biruin nyo, wala silang ginawa, problema pa, tapos ngayon naayusin, doble pa ang magagastos. Dapat, naniniwala ako sa kasabihan, para hindi magkaroon ng problema sa huli, do it right at the first time. Dapat ganon, mga kababayan. Yung sinasabi po nilang rock netting sa mga iba dyan ay hindi po nila alam. Yung sinasabi nating rock netting, mga kababayan, kasi lagi ako nagta-travel, So, sa mga bundok, mga kababayan, sa norte, o kahit saan pa man, meron talagang, dahil alam naman natin, kapag panahon ng bagyo, o malakas na ulan, may mga landslide na nangyayari. So, para maiwasan, mga kababayan, binabanggit dito yung rock netting nitong si Trillanes. Ito po yun, mga kababayan. Ito yung rock netting na yon. Yung gilid ng bundok ay nilalagyan nila ng net, mga kababayan. Worth 36 billion. Nung panahon ni Digong. Yan lang ang mga pinaggagawa nila. Ayan, nagpunta po ang ating presidente kanina. Kasama niya, mga kababayan, si Magalong nandoon. Yan sa Benguet. Yan yung mga nakita nilang problema. Ito na ba yon? 36 billion? 'Di ba masyadong
na-disappoint yung ating Pangulo, mga kababayan. Hindi lang yung sa tunnel ha. Nakita nyo naman. Do you think, mga kababayan, kaya nila na, halimbawa, nagkaroon ng mga landslide, yung mga net na yan, kaya nilang hawakan or i-hold yung mga naglalakihang mga bato? Diba? Nilalagay yung mga rock netting sa mga landslide prone area. Mga kababayan, mga ka-GPnatics. Pero, mga kababayan, ang lumalabas dito, 'di ba, 36 billion. Rock netting. Palagay nyo, yung 36 billion na yon, mga kababayan, hindi ba sobra-sobra yon? 'Di ba? Sobrang ano naman ata noon, mga ka-GPnatics, sobrang laki, 36 billion. Bakit ibinigay yon? 'Di ba? Bakit ganon ang kalaki ang budget para sa mga rock netting na ito? Kaya nga sabi ni Trillanes, kaya mo bang pangalanan? Mayor Magalong, hindi yung puro ka lang dakdak. Di ba, ngaw-ngaw ka lang ng ngaw-ngaw. Mahina ang mga net na to. Mga kababayan, meron nga dyan sa Cannon Road na nangyari eh. Di ba, yung bahay, yung kotse na daganan. Pagkalaki-laki ng bato, mga kababayan, hindi lang basta bato na kayang yakapin ng tao, hindi. Ang laki, pagkalaki-laki talaga, bumagsak dyan sa bandang Cannon Road. Binagsakan pa yung kotse, may napatay pang aso. Funds netting, sabi ni Ardayan. Umepal si Magalong, di naman siya ang mayor ng Benguet. Isa pa yon, mga kababayan. 'Di ba? Isa pa yon. Pero ang gusto natin mangyari dito, kapag ikaw ay nag-e-expose ng isang bagay, dapat pangalanan mo na. Huwag tayo maging selective. Parang may epal ka lang ba dahil ang mga tinatamaan ngayon, dahil ang iniimbestigahan ay panahon ni Pangulong Bongbong Marcos from 2022 up until now? Bakit hindi tayo bumalik sa panahon ng mga amo mo o ng panahon ng mga kitang-kita naman natin kung ano yung mga kakulangan, may nangyari ba sa kanilang mga project noon? Kasi naniniwala ako, kung maganda ang implementasyon ng flood control projects during the Duterte time, mga kababayan, na 11,000 mahigit, palagay ko lesser yung gagawing flood control project ni Pangulong Bongbong Marcos sa panahon niya. And by that mga ka-GPnatics, tingin ko mas meron paglalagyan yung mga pera na inilalaan dyan sa flood control projects. Yang nangyayari, mga ka-GPnatics, flood control projects ngayon, insertion, para dito yan. Kung hindi in-inspeksyon, wala naman nag-i-inspeksyon. Sige, pabayaan nyo lang yan. Wala namang tumitingin, pabayaan nyo lang yan. O kaya, walang tumitingin, umpisahan nyo lang, tapos wag nyo tapusin. Pag susunod na naman na taon, magkakaroon na naman ng insertion. Ito, budget na to para ipagpatuloy yung naputol na proyekto nung nakaraan. Wala na, ginatasan na nila ng ginatasan. Napunta lang ng napunta doon sa kanilang bulsa, pero wala pong napupunta, walang kapakinabangan sa taong bayan. Sila lang ang mga nakikinabang. 'Di ba? Nakita nyo naman yung salita ng ating Pangulo kanina eh. Very disappointed, mga kababayan. Nagbigay ng budget, anak ng tinapa, walang nangyari. Tapos ngayon, i-rehabilitate, doble pa. Doon, more than double doon sa nakaraang budget na dapat. Sabi ko nga, if you do it the first time, hindi ka nagagastos ulit. Or kung gumastos ka man ulit dahil hindi nating inaasahan na pangyayari, mga kababayan, kung matibay yon, diba, a very portion of that particular project lang ang i-rehabilitate natin. Hindi kailangang sobrang dami. Look at what happened to the
doon sa San Juanico Bridge. Mga kababayan, mga ka-GP Natics, di ba? Napakatagal na noon. Nagkaroon ng rehabilitation. Hindi ganoon kalaki yung budget para sa rehabilitation kasi nung una pa lang napakatibay na nung pagkakagawa. Talagang masasabi natin more than the standard pa. Meron ba nun, GP, more than the standard? Kayo nang bahala mag-isip. Pero ibig sabihin, mga kababayan, ito ay nakasunod sa plano. Lahat ng mga gamit na materyales ay hindi po tinipid. 'Di ba? So ngayon, hinahamon ka, Mayor Magalong. Pangalanan mo kung sino ang nakinabang, sino ang kumikbak ng 36 billion para lang sa netting project na to, rock netting project ng panahon ni Digong Duterte. Do you think mga kababayan, aabot ng 36 billion itong mga to? Kayo na bahala mag-isip. Ha? Kayo na magsabi, mga kababayan, kung ang 36 billion ba ay magagastos mo, lahat-lahat yan sa paglalagay ng mga rock netting, materials na yan, baka sobra-sobra po yun. Baka nabibigatan kayo, baka pwede nyong isole or ipamigay nyo sa taong bayan. Sabi, that's the problem with those inspectors. Sila ang may mga Alam nyo, mga kababayan, tingin ko dyan, yung mga inspectors, ang nangyayari dyan, binibigyan din yan. Diba? Binibigyan din yan ng padulas. Ay, tayo naman, dumaan tayo sa mga simpleng lang din dati. Kaya nga ako nakikipag-away nung tayo po ay nagtatrabaho, mga kababayan, mga ka-GP Natics, yung mga, syempre magkakaibang team kami, dumadaan din sila sa mga ganyan. Kumbaga, hindi dumaan sa quality control dahil may inspector. Si inspector, ganito lang ang gagawin yan. Lalagyan mo ng padulas. Ipasa mo yan ha. Ito para sa'yo, for the boys. Diba? Wala na. Mga kababayan, do you think pupunta pa yung inspectors doon? Hindi na. Sasabihin lang niya sa report niya, okay to. Nakapasa to sa quality control. Wala na. Mga kababayan. Tapos makikita mo yan, nandun na, nag-happy-happy. Diba? May mga kasama na napakaraming mga chicks. Yung iba, hindi lang chicks, nandun sa casino. Yung iba naman, mga kababayan, nagsusugal na. Sa casino nagsusugal, hindi, nagsasabong na. Sabi niya, bot-bot ni mo, buang ka. Bot-bot ko. Alam mo, sinasabi lang yan ng mga hindi marurunong umunawa. Kagaya mo, Royce Abrenego. 'Di ba? Anyway, mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat sa pagsama po ngayong gabi at magkita-kita po muli tayo bukas ng umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pag-ingat po kayo, mga kababayan, mga ka-GP Natics. I love you all. Bye guys!